Group 3 po, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa operational period briefing. Mangyayari lamang po na pakilagay ng inyong mga cellphone sa silent mode para hindi pa na makaistorbo sa ating briefing na ito. Para po sa mga incident objectives na inaprubahan ng ating incident commanders, narito po ang incident objectives namin. Number 1, ensure the safety of responders, victims, and general public at all times. Number 2, conduct search and rescue and retrieval operation in Barangay Masama within the operational period. Number 3, provide medical assistance to all injured victims within the operational period. Number 4, evacuate displaced families and individuals in Barangay Masama within the operational period. Number 5, suppress fire outbreak in barangays Mapait, Maliit, and Maliwanag within the operational period. 6, conduct road clearing in the main road of barangays Maliit, Malaki, and Masama within the operational period. Number 7, restore water, communication, and electricity in Santa Tanyaga within the operational period. At ang pinakahuli pong objectives ay provide security to Santa Tanyaga at all times. So, para naman po tayo i-update para sa ating latest na pangyayari para sa incident sa Barangay Tanyaga, tawagin po natin ang ating Operations Section Chief, Ginoong Johnny M. De La Torre. Maraming salamat po, Johnny M. De La Torre, Operations Section Chief. Ang bayan ng Santa Tanyaga ay tinamaan ng 5.8 na lindol. Ang Barangay Masama ay lubhang napinsala na kung saan nagkaroon ng 100 displaced families, 10 namatay at ang iba po ay reported na nawawala. Ang daan mula sa Barangay Masama hanggang Maliit ay nasira at maraming debris na nakatambak at nagkaroon din ng sunog ang Barangay Mapait at Barangay Maliit. Maraming pong salamat. Okay. Sa kanila nang wala po tayong resident meteorologist, yan po ibigay ko sa inyo ang weather forecast para sa araw na ito. Sa araw na ito po, magkakaroon po tayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. There are possibilities of flash floods and landslides during severe thunderstorms. The temperature and relative humidity is 33.2 degrees centigrade. Para naman po sa pag-assign ng ating mga assignments ng ating mga responders, tawagin po muli natin ang ating Operations Section Chief, Ginoong Johnny M. De La Torre. Maraming salamat po, Johnny M. De La Torre, Operations Chief. Chief, ang bayan ng Santa Tanyaga po ay hinati natin sa dalawang division. Division Alpa sa baba, Division Sulog sa itaas. So, ang team leader po ng Division Alpha, si Mark Monda, narito po ba? Yes, thank you. Division Sulu, ang team leader po natin ay si Henry Davalos, narito po ba? Sa security group leader natin, Gerald Tagalog, narito po ba? So ito po ang inyong mga assignment. Ang Division Alpha po ay magsasagawa ng search, rescue and retrieval operation, mag-provide ng medical assistance, magsaayos ng linya ng tubig, kuryente at komunikasyon, magsagawa ng clearing operation, at evacuate ang mga nasiraan ng bahay at mga displaced family. Yung ating Division Sulog, ito po ang inyong mga gawain. I-evacuate po ang 100 displaced family, kontrolin ang apoy at magsaayos ng linya ng tubig, kuryente at communication. Ang ating pong security leader, ang lahat po ng barangay sa Barangay Tanyaga ay inyong pong i-secure. Sa mga detalye at specific na assignment, tingnan po ang Form 204. Maraming pong salamat. Thank you po, Chief. Ngayon naman po ay pag-usapan natin ang usaping pangkaligtasan. Tawagin natin po ang ating safety officer, Ginoong Earl Bond. Magandang umaga, Earl Vista, ating safety officer. Sa pagkandak ng ating
response operations, ang ating mga responders ay maaaring magkaroon ng mga potential hazards na karanasan. Ito ay katulad ng mga falling debris, animal bites, chemical hazards, electrocution at burning. So inaasahan ang lahat na suotin ang kanilang mga personal protective equipment and gears. Laging mag-iingat at magtulungan ang bawat isa. Maraming salamat. Thank you very much, Safety Officer. Para naman po sa communication plan at medical plan, tawagin po natin ang ating logistics section chief. Good morning, everyone. I'm Christina Andres from Logistics Section Chief. 205 frequency to be used in the ground is ICS 205. Always refer and double check the right frequency to be used. 206 for any untoward incident that may occur, especially with the emergency responders. We have one ambulance standby, ready for dispatch for the medical evacuation. And then for the provisions such as meals, water, and readily available at the ICP, please pick up or where you deliver to the station. And then to all equipments, all working condition, and thank you. Okay, maraming salamat po, Logistics Section Chief. Dahil po ang aming grupo ay walang tumatayong finance admin officer, tawagin po namin ang ating incident commander. Ayan, magandang umaga sa pakikipag-ugnayan natin sa ating finance at sa budget. May nakalaan tayong 5% calamity fund para sa ating mga gagawin ngayong araw. So sisiguraduhin lang natin ang time in at time out hanggang sa demobilization ng bawat isa. Siguraduhin din po natin yung mga procurement na documents sa kailangan ninyo. Kung sakaling may mga na-injured na mga member ng IMT, siguraduhin din po na sapat din po ang mga dokumento para po sa pag-claim ng inyong mga medical assistance. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you very much po. Para naman po sa public information, muli po nating tawagin ang ating incident commander at tumatayong public information officer. Sa pangyayaring ito, inaasahan natin na tayo ay pupuntahan ng maraming media at syempre yung mga vloggers na din. So, ang direktiba ng public information, walang magbibigay ng mga impormasyon at kung anong mga suggestion sa kanila. Sasabihin lamang na sa incident commander pumunta at sa PIO at bukas at 900 hours sa conference room magkakaroon tayo ng press briefing para sa kaganapan lahat kung ano po ang sitwasyon at kung ano na po ang mga nagawa. Maraming salamat po. At ngayon naman po, para sa pag-ugnayan sa mga tulong sa other agencies, tawagin po natin ang ating liaison officer, Binibining Glyza. Magandang umaga po. As of 1800s, we have the agencies and organizations actively supporting na po ng ating operations. We have the PNP for security, BFP for fire suppression, PHO and DOH for medical assistance, PSWDO and DSWD for relief, DepEd for crisis management, or MECO for the electricity restoration, PEO and DPWH for clearing and restoration of essential utilities. Ginagamit po ng ating as basic communication po ay ito pong nakasulat sa ating ICS 215. Paki-check na lang po ito and even yung mga mobile phones po. As of today, wala pong issues identified with these coordinating agencies and organizations. Maraming salamat. Maraming salamat po. Bilang panghuli, tawagin po natin ang incident commander na siya mamumuno para sa araw na. Ayan, magandang umaga. Alam naman natin na tayo ay pare-parehong nasalanta, pero mas magpapasalamat ako dahil nandito kayo umaga at inuuna natin ang kapakanan ng ating mga nasasakupan. Bilang inyong incident commander, siguraduhin lamang na ang inyong mga sarili ay nakasaligtas at magkaroon ng mga body-body. Pagkatapos nito, siguraduhin lahat na kaligtasan ng bawat isang bulalakaw noon or ng ating tagatanyaga ay
ma-secure natin. Maraming salamat. Alam natin, may pamilya kayo inaantay. So, at alam natin kayo binigyan ng pagkakataon na pagsilbihan natin ang ating mga kababayan. Maraming salamat. Mag-ingat tayo at pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po, Incident Commander. Bilang panghuli, bilang announcement po, bukas sa ganituring oras, magkakaroon po muli tayo ng operational briefing period sa ganap na same time, same place. Bilang panghuli, magkakaroon po ng pagpupulong ang divisional pa sa gawing kaliwa. At dito naman po sa gawing kanan, ay magkakaroon po ng meeting at pagpupulong ang Division Sulu. At doon po sa likod, ay nandun naman po ang security clusters natin. Maraming salamat po at mabuhay po ang lahat. Mag-iingat po lagi tayo.